Sinabihan kasi Ma'am Purple na iwan daw siyang mag-isa. Siyempre, driver niya, nakikinig siya sa boss niya. Roger Romero, hello, sabi ni Kabsat Aurelia Adenia. Hello, good evening. Good morning na pala kay ano to? Nawala yung pangalan. Kay Finn, no? Intay lang natin, no, kasi meron tayong breaking news dito, importante ito, at nataon na ako'y gising pa. At mahalaga dahil itong ibabalita ko ninyo ay isang government, no, figure na kung saan ay talaga namang may hindi natin alam kung may foul play o talagang na-aksidente itong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, sapagkat kanina lamang alas 5 ng hapon ay natagpuan pong unconscious si Catalina Cabral doon sa gilid, no, ng bangin dito sa may Tuba Benguet, no, sa may Kenan Road. At ang nangyari pala dito ay si Catalina Cabral ay papuntang La Union at kanyang kasamang kanyang driver at nagpababa daw doon sa may Tuba Benguet, doon sa may Bued River. ba tawag dito, sa may Bued, no, river sa Tuba Benguet, no. Kanina lang alas 5 ng alas 3 ng hapon or 4 o'clock in the afternoon. Kaya lamang nung pagbalik ni ng driver ay wala na si dating Undersecretary of DPWH na si Miss Cabral. Kasi nung ibinaba niya doon, akala niya iintayin niya lang doon sa gilid ng bangin. Pinaalis daw siya at yun, pumunta muna siya sa gasolinahan sandali upang magpakarga ng gasolina. Pero nung binalikan niya si Yusek ay wala na roon. Kaya ang ginawa ng driver ay nagpunta sa Ma'am Purple, hotel. salamat po. Merry Christmas. Dating Undersecretary ng Happy New Year. DPWH. God bless, madam. Nakita ron at ang lumalabas ay nawawala siya, no? Hindi niya makita. Nag-report na siya sa Tuba Police Station upang tulungan siyang hanapin ang kanyang bossing. Yun nga, nakakahanap nila, yun nakita na yung katawan ni Cabral sa gilid ng Bued River sa Tuba Benguet. At nakita yung kanyang katawan sa ilalim ng isang matarik na bahagi ng Kenan Road. So doon sa paunang pagsusuri ng scene of the crime operatives, may mga tinamong sugat at bali sa katawan yung dating opisyal ng DPWH na hinihinalang sanhi ng pagkakahulog niya mula doon sa mataas na lugar sa Kenan Road. Alam niyo po itong aksidente na to ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ay naganap sa gitna ng mainit na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, no, sa pamumuno ni Senator Panfilo Lacson. Tungkol po ito sa bilyong-bilyong na pisong anomalya sa flood control projects. Kung maalala niyo po, nagbitaw po si Cabral noong September 14, 2025. May vlog, shout out. Si Senator Lacson ng mga ebidensya ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mga staff ng mga mamabatas para sa budget insertions. Ito po yung tungkol doon sa flood control program. Okay, so tapos noon, ginawa niya nga, nag-resign siya, di ba? As Undersecretary. Alam niyo po si Cabral, yung kauna-unahang babaeng na-appoint na Undersecretary ng Public Works and Highway. Siya yung unang-unang babaeng Yusek. So dahil nga sa gitna ng gulo sa flood control funds, no, yung tungkol sa budget insertions na yan, ay nag-decide itong dating Undersecretary natin na si Cabral na mag-resign na lang sa DPWH. But despite of the fact na nakapag-resign na siya, binigyan siya ng supwena ng Senado na kung saan hindi siya nakadalo sa huling pagdinig noong December 15. That was the last investigation that should have been attended by Undersecretary Cabral, pero hindi siya umatin doon. So that was 2 days ago, no? Nung matagpuan siya, hanggang matagpuan siyang wala ng malay, unconscious na nung siya ay makitang nandoon na sa baba, sa ilalim ng bangin. So sa kasalukuyan po, hindi pa naglalabas ng pinal na conclusion ng Philippine National Police doon sa Tuba Benguet kung ito bang pagkamatay ni DPWH Secretary ay aksidente
o isang pagpapakamatay o may foul play. So wala pa tayong masasabi tungkol dito, aksidente, pagpapakamatay o may foul play dito kay former Undersecretary Catalina Cabral, DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pag tinignan natin kung may foul play jury, marami ang nagdududa kung may kinalaman ng mga big personalities na idinadamage siya sa flood control scam. Kasi bilang head dati ng planning, no, hawak ni Cabral ang mga sensitibong dokumento ng proyekto. Sa kasalukuyan po ay isinasailalim pa ang kanyang labi sa masusing autopsy sa Baguio City upang malaman kung siya ay pumanaw na bago pa man nahulog sa bangin o kung ang pagkahulog ang mismong naging sanhi ng kanyang kamatayan. So importanteng malaman to. Kung malaman kung nagkaroon ng foul play o nagpakamatay ba o may pumatay tapos hinulog doon sa bangin, makikita yan doon sa autopsy ng kanyang katawan. Say goodbye to your reading glasses, computer glasses, and even your sunglasses. Introducing the revolutionary auto. Diba? So alalahanin po natin, noong September 14 ng taong kasalukuyan, nagbitaw po yang si former Undersecretary for Public Works and Highways sa gitna ng budget scandal. September 14 nagbitiw si Cabral sa DPWH sa gitna ng budget scandal. Noong November 14 po, this year, ibinunyag sa Senado ang kanyang control sa pag-insert ng pondo sa National Expenditure Program. So medyo umiinit na yung kanyang pangalan sa investigation. And then on December 15, 2025 this year, also sana nakatakda siyang humarap sa isang investigation na sinasagawan ng Blue Ribbon Committee. Kaso dito, hindi siya umatina dito sa pagdinig na to ng Senate Blue Ribbon Committee. At kahapon, December 17, nagpunta sila dyan sa La Union, sa Baguio. At habang bumabaybay doon sa may Cannon Road, ayon sa balita, ang nabasa ko doon sa Billionario News Channel, nagpababa dyan sa may bandang Tuba Benguet sa may Cannon Road. At nung nakababa, pinaalis yung driver. At yung driver, since pinaalis siya, ginawa niya, nagpakarga muna ng gasolina doon sa pinakamalapit na gasolinahan. Pero nung binalikan niya, hindi niya na makita si Yusek Cabral at ang ginawa niya, pinuntahan niya doon sa hotel. Pero hindi din niya natagpuan sa hotel, so inikutan niya uli at hanggang dumating sa punto na siya ay inireport na ng driver ang pagkawala ni Yusek Cabral. Pero lumalabas na after several hours nga natagpuan doon sa may gilid ng bangin, ang lalim mga nasa 60 to 90 feet. Medyo malalim to doon sa gilid ng Cannon Road sa bangin. So medyo nakakalungkot to, although nasangkot siya sa mga sa mga usapin tungkol dito sa flood control programs at sinasabi nga siya yung unang nasabi nga nagtumatawag sa mga staff ng mga senador at kongresista kung meron na ipapadagdag ng mga pondo sa BICAM conference at kaya siya ay napatawag dito sa mga investigasyon na to. Kaya lang nakakalungkot no na humantong sa ganitong malungkot na sandali ang kanyang pagkawala dito sa ating ibabaw na mundo. At siguro na-pressure yung tao kasi it could have been the result of psychological and siguro yung physical distress dito kung ikaw yung may involved dito sa ganitong klaseng kaso na bilyon-bilyon ng iniimbestigahan ng Senado, ng itong Commission for Infrastructure, no? Yung nag-iimbestiga dito tungkol dito sa flood control program. Talagang may stress ka dito at kung may hina-hina ang loob mo tapos may mga malalaking politikong involved dito na nape-pressure ka na wag mong sasabihin ang mga pangalan namin dyan, otherwise baka may masama. Siguro may nagbabanta na rin sa kanya dito kasi ako duda ko personal lang, no? Bakit bumaba ka doon sa may Cannon Road, sa may bangin, pagkatapos pinaalis mo yung driver mo, mukhang nakakaduda yung ganun. So, Exactly. baka walang foul play dito. Baka itong tao na to ay medyo naipit na. No? Hindi na nakayanan. Gulo na isip nito. Baka ito hindi na napagkakatulog to dahil sa ganyang kalaking problema. Siyempre, Malamang. at ang kinakasangkutan niyang kaso ay napakalaki. Multi-billion pesos. Anomaly itong kinasasangkutan niya. Kaya yung iba, pag ganito, medyo nakakatakot na rin. Na mamaya hindi kayanin ng isipan, ng katawan, no? Nakakaisip tuloy na
gumawa ng hindi mabuti para sa kanyang sarili. Okay, so bati muna tayo, no? So si Super Kikay, ma'am, sayang na sayang. Sabi niya, sayang na sayang. Sana nagsabi. Mga mang-inasal paborito ko? Ayun guys, grabe. Yung mga DDS, nagpo-post na rin sila. Kaya ang kanyang kaluluwa ay at ang kanyang ginawa ay patawarin sana siya ng Diyos, no, sa kanyang pagpapatiwakal, kasi alam niyo wala namang pwedeng kumuha sa buhay natin kundi Diyos lang, pero kung ibang tao, sarili mo mismo ang gumawa ng ganitong klaseng pagbawi sa iyong buhay ay may kasalanan ka sa Diyos pag gano'n, diba? Parang hindi maganda. So, yun, yung personal theory ko yun, no, kung nagpatiwakal. Pero sana naman wala namang foul play sana dito, no, dahil malaking iskandalo to kung nagkaroon ng foul play. Kasi the fact na nagpaiwan do sa driver at pinaalis yung driver at natagpuan lang doon sa bangin, ang hinala ko lang, kanya-kanya tayong opinion, baka tumalon to, nagpakamatay na. Katulad, kung maalala ninyo yung during the time of si General, sino ba to? Si General Reyes, na involved din yun sa mga anomalous transactions during the time at medyo parang nape-pressure sa mga matataas na politiko, opisyal ng ating gobyerno. Ang nangyari doon, nag-suicide yun sa kwarto niya, nagbaril. So yung iba kasi na instead na ipahamak niya yung boss niya, instead na magdamay siya ng ibang tao at nakaramdam ng mga pressure sa ibang opisyalis, ibang matataas na tao, ay ninanais na lang nilang tapusin yung kanilang buhay. Katulad ng nangyari kay General Reyes. Di ba? Ano ba first name ni General Reyes? Sino ba nakakatanda, no? Si General Reyes na nag-suicide noong panahon ni Gloria Arroyo. Ito, sino itong si Jaskel. Good evening sa iyo, Jenny Ampot. Good evening po, Attorney, watching him in California. Good morning, Elvira G. Okay. Ay, sinabi mo pa, Ma'am Pernal. At ito naman si Kasalanan naman ni PBBM yan. Lumayas ka na lang dito sa sa YouTube channel ko. Okay. DDS ka eh. Bakit sa Benguet po? Taga saan busy pa si Yusek? Taga Maynila to eh. Okay. Yung face niya, embalsamado na. Okay, so nakakaawa naman, di ba? Tumalon daw, sabi ni Berto, 925. Hi, hello. Magandang gabi sa iyo sa Salpolinar Assistio. Okay. Super K-Ma'am. Yun, tumalon nga sa bangin. Yun ang hinala natin. Pero natagpuan siyang unconscious doon sa baba ng Tuba, Benguet, doon sa may bangin doon. Taga Maynila si Yusek Cabral. Okay. Nabalita ngayong gabi sapagkat ulitin ko, natagpuan pong unconscious si dating Undersecretary of Public Works and Highways na si Maria Catalina Cabral, unconscious doon po sa bangin na may lalim na between 60 to 90 feet doon sa may Cannon Road, sa may Baguio, na kung saan ang sabi po sa salaysay ng kanya pong driver ay nagpababa sa may Cannon Road itong si Yusek Cabral at pinaalis siya at umalis siya, nagkarga ng gasolina, pero binalikan niya. Nung binalikan niya, hindi niya na po nakita si Yusek Cabral, kaya ang kanyang ginawa ay na doon sa hotel na kung saan naka-check-in si Yusek Cabral, pero hindi niya natagpuan doon ang dating undersecretary at siya ay bumalik ulit doon sa pinagbabaan pero wala talaga, so napilitan na siya mag-report sa mga pulis upang malaman kung nasaan nagpunta itong dating undersecretary ng Department of Public Works and Highways. At doon, unfortunately, natagpuan nga unconscious na doon sa may bangin, sa may Cannon Road at dinala sa ospital. Ngunit lumalabas sa balita ng Billionario Channel, si dating undersecretary na si Pia Cabral ay deklaradong patay na nung nadala doon sa pinakamalapit na ospital dyan sa may Baguio City sa Tuba, Benguet. So ito po ay isang nakakalungkot na balita at ito pong si Yusek Cabral ay talagang pwedeng maging susi talaga para madiskubre kung sino talaga
ang mga may kinalaman doon sa budget insertions at sino talaga yung mga involved doon sa flood control program. So, ayan. At nakakalungkot at medyo mababalam ang investigasyon sa kanya na kung saan may nasasangkot siya doon sa budget insertions. Uulitin ko, siya po ay nag-resign sometime in September this year at she attended some of the investigation doon sa Senate Blue Ribbon Committee. At unfortunately, no December 15 nga, she decided not to attend the Senate Blue Ribbon Committee. At 2 days after that, ayan, natagpuan na po siyang nandoon sa ibaba ng bangin, diyan sa may Bued River, doon sa Tuba, Benguet, doon sa may Cannon Road. At nung dinala sa ospital ay deklaradong patay na si Yusek Cabral. So nakakalungkot, no, sapagkat isang buhay ang nawala. Ang bumawi ay mismo yung taong may pagmimay-ari ng kanyang katawan. At sayang, no? Sana ay ginawa na lamang niya ang dapat niyang gawin nung siya pa ay nabubuhay at hindi kinitil ang kanyang sariling buhay sapagkat sabi nga natin, Diyos lamang ang pwedeng bumawi ng iyong buhay. Freckles, let go. Hi everyone, we're here in British Oops. Columbia, Canada. Okay? So, bye Bebe. Hello. Bye kung si Cabral ngayon na trabaho sa gobyerno. Napakahirap magtrabaho sa gobyerno because of working in the government is really a big sacrifice. Before, noong panahon ni Gloria Arroyo, may isang general na si Angelo Reyes. Yun, Angelo Reyes. Yun, Angelo Reyes. Na sangkot din sa isang usaping anomalya, no, sa corruption. Pero para hindi siguro magpwersa, he decided to kill himself, nag-suicide sa loob ng kwarto, nagbaril, at yun nga, deklarado din patay nung sinugod sa ospital. Yun po ay nangyari sa gitna ng investigation din sa isang anomalya during the Arroyo administration. Okay. Alright, mga absat. Okay na tayo. Good morning po. Naku po, mga absat, no? Talagang nakakalungkot talaga na balita. Pero tingnan natin na magiging next na kanito, improvement ng kanto. Itong pangyayaring ito. Hintayin natin malamang mamaya in few hours. Sigurado yan. Unang hirit, alas 5, in just a few minutes, alas 5 mamaya, mag-i-start na yung unang hirit. Sigurado, may mga na dyan. Mga panibagong news na naman silang or update. Ano ba talaga nangyari dyan. Pero so far, talaga nakakalungkot kasi nga, ako po, hindi na natin maririnig ang side niya. Especially dito sa mga, nasasangkot siya at kasama siya sa mga maaaresto sana, no? Kaso, natin masabi kung talagang tinapos ba niya yung buhay niya o may foul play. Pero para sa akin, guys, malabo eh. Malabong may foul play. Tingnan niyo yung kwento ng driver. O diba, alas 2, alas 3, bumaba, tapos pumunta sila doon. Tapos nagpaiwan siya, binalikan niya, alas 5, wala. So pumunta siya na naman sa hotel, wala. O, diba? Iniwan niyang mag-isa eh. Kung tutusin, dapat din niya iniwan. But anyway, hintayin natin ng mga next na update po dyan. Maraming salamat po sa lahat. Sa mga nandito, kay Ma'am Aurelia, Ma'am Elvira, kay Kapsat Purple Butterfly, maraming salamat sa pakulay. God bless po, Merry Christmas. Sino pa ba? May vlogs ako. At saka sa lahat po ng mga nandito. Maraming salamat po. Kita-kita lang tayo mamaya guys. So, magla-live din na naman tayo. May oras po tayo kasi sem break po na. Marami na akong oras. Yun nga lang, medyo busy ako kahit sem break po. No? May mga dapat akong gawin. Kasi lalo na, bukas. Weekend bukas eh. Hindi ako makakapag-live stream ng 2 days. Kasi may travel ako sa isang island na first time kong pupuntahan. So, medyo walang signal doon. So, hindi ako makakapag-update. So, lahat ng mga magpopondo ako ng mga live stream tapos ikakat ko siya para habang wala ako, mayroon kayo mapapanood. Alright? So, again guys, maraming salamat po and good morning. Kita-kita lang tayo sa ating next live stream. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. And sana malaman natin kung ano ba talaga totoong nangyari. Nagpakamatay nga ba o may foul play. Alright? Hanggang sa bali, Maestro Paul is signing off. Sakto. Naka 50 minutes po tayo. Maraming salamat. Maestro Paul is signing off. Bye-bye.
Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi